Good morning mga kabosabi. Start tayo ng ating bagong NMAX TechMax. Oh, nakasite. Yan. Okay. So, $126 diesel. Pakamahal. Ikot lang tayo dito sa circle. Napakaluwag ng kalsada mga kabosbi. Okay. Review tayo mga kabosbi. First impression ride. Matagtag. Matagtag itong ating Aerox. Ayan o. Ating NMAX na TechMax. Pero hindi ako sigurado kasi may adjustment pa tong kanyang rear suspension. Kaya lang hindi ko pa ginagalaw, hindi ko pa rin na ipa-adjust. So malamang may adjustment pa to. Sariwang-sariwa pa to mga kabosbi. 48 ang odo, 48 kilometers. Ikot lang tayo dito sa circle. Wala nang halos mga sasakyan dito sa Quezon City. Ang nagsipag biyahe na papunta sa probinsya. Kasi kahapon parang nag-declare na half day at work from home ang gobyerno. Kaya nga pala itong TechMax ay mayroong technology na downshift. Ito nasa side na to. Malaking bagay siya pag mga ganyan na bibigla ka, pwede mong i-downshift hanggang sa tatlong gear, tawagin natin tatlong gear pababa. Kasi ang ginagawa niya is nag-o-overrev, and then pag pinindot mo, mag-a-act siya as anong tawag dito, engine braking. Yan, maganda. Para mag-shift down siya. Sa mga naka-manual, alam nila yon na ginagawa nila yon. Once na, halimbawa, may matutumbok kang ganyan, nagda-downshift sila. And then, pag overtake sila, same. Kasi na-downshift ka, i-rev mo, tsaka ka makakapag-overtake. Same principle dito sa NMAX, TechMax ng Yamaha. Ganun ang kanyang ginagawa. Napaka-responsive niya kung tutuusin, considering na naka-touring mode pa lang ako. So yan, napakagandang technology. Sana nga lang hindi sirain. 85, 87, walang tao. Ay, alam mo ka yan, nabibitin ka, just kwan ka, nakabababa siya. Kaya niyang engine brake ka, hindi ka pumipigo ng preno. Parang mag-o-overrev yung makina, and then engine brake na labas nun. Kaya mabilis niya kunin. Halimbawa ganyan, matutumbok mo, pwede mo, second con ako. Konting pag-aana lang, hihinto na.
at titigil na halos yung motor. And then once na ni-rev mo, sumisikad din. Napakaluwag talaga ng kalsada ng Commonwealth ngayon. Oh, kakaiba. Kami na lang mga walang pera ang nandito. Mga walang pang long ride. Hindi malong ride kasi ito mga kabosbi kasi wala pang plaka. Di pa nakarehistro. Lakasan lang na loob kung talagang ilalabas mo. Kasi once na nahuli ka sa checkpoint, wala kang ORCR, huli ka. Baka ma-impound pa yung sasakyan mo kung di mo napakiusapan yung enforcer. Ang may papakita mo lang yung invoice, certificate o yung parang resibo, purchase order, itong motor. Ganun lang. Sabagay, kung ikaw yung may-ari, sa'yo rin nakapangalan naman yung sa matter of paliwanag na lang. Kasi halimbawa, Lunes mo lang nabili to, o di 3 days pa lang mapoprocess mo kagad for registration, di naman. So depende sa pangunawa din ng enforcer. Pero kalimitan, impound to. Lalo na, paano kung napunta ka ng probinsya, halimbawa dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Iba naman ang pag-iisip nila dyan. O kaya, halimbawa, napunta ka ng norte, sa bandang Gapan. Yung mga checkpoint dyan, mga kabosbi, halimbawa, mapunta ka ng Bungabon, Palayan City. Minsan kasi, lalong-lalo na sa mga ganitong sitwasyon, may mga checkpoint dyan. Security ng mga mananakay, tsaka ng mga manlalakbay. Kaya, mahirap ibiyahe sa ganitong panahon to. Pero dito sa Manila, pwede, kasi wala ka naman matitsempo kung nag-checkpoint ng ganito. Ngayong Semana Santa. Mahal na araw kung kanilang tawagin. Okay, mga kabosbi. Salamat sa panonood. Maiksi lang tong vlog na to. Thank you.